Good afternoon! Kumusta? May nagulat? No? Nag-good afternoon ako kasi tuwing pasok ko dito talaga. Yun ang ginawa. Inayos ko lang yung right back. Lalabasin naman ako. Pagkatapos ko. Okay, may sinabi ba kung sino kasunod na speaker? May sinabi? May sinabi si Ma'am Sandra rin wala? Di ba? Ako lang po kilala sa inyo. Wala siyang sinabi. Pero ako yung kasunod na speaker. No? Hindi sinabi sa inyong pangalan. Sasabihin ko sa inyo. No? Mas maganda magkilala niyo ako. Magkilala ko rin kayo. Pero kailan mamaya, mayroon akong surprise. No? Surprise. Short survey. Kaya kayo paalis na. Gusto ko lang malaman. Huwag kayong mahiya mamaya pag nagtanong ako. Pagpataas ko lang kamay. No? Kung sino. Papiliin ko kayo sa dalawang panig. Pero habang tinataas mo ang kamay mo, para mo na nakakita sa'yo, nakapikit ang mata mo. Mga ganito. Tapos ganito mo. Yan. Diba? Para mo na nakakita sa'yo. Dalawa lang naman eh. Surprise, short survey sa mga OFWs. Kasi sayang din naman, kayo alis na. Pagkatapos, hindi ko alam ang iba bubuto sa inyo, hindi. Kasi, baka sunod na linggo, makaalis na kayo, no? Kasi sa Pilipinas, wala nang trabaho. Kaya kayo alis. Wala na. Wala nang trabaho sa Pilipinas, mayroon man. Pero, kunti ang sweldo. Ang ganda ng position, ang ganda ng profession, no? Pero, wala pa rin. Bakit kaya? Nasa bulsa. Sa bulsa. Saan ma'am? Sa bulsa? Kaninong bulsa? Sa kanila, sir. Sa kanila. Meron nyo. Yan ang mga naririnig ko ngayon. Nasa bulsa. No? Hirap sa Pilipinas ngayon, no? Pero ang daming ayuda. Daming ayuda. Itong katapusan daw, meron ng mga ayuda. Oh. Pero at least, daming ayuda, no? Kaysa walang ayuda. No? Pero, depende yan. Pili lang, ma'am. Malapit lang, sir, sa kusina. Malapit sa kusina at sa bulsa. Sa inyo, ma'am, hindi ka nabigyan. Saan ka nakatira, ma'am? Ha? Naik eh. Ganun talaga doon eh. Gusto mo, ako magbigay sa'yo? Walang problema. Mabait ako. Mula noon hanggang ngayon. Wala pa itong pilos na to. Ang dami ko na natulungan. Mga pilos dyan, wala pa yan. Nasa servisyo na ako. Kaya pagdating ng halalang. Pagdating ng halalang. Sa Mayo, 2025, huwag niyo akong kalimutan. At pag nilok-lok niyo ako, pahirapan ko na kayo. Okay! Ngayon, hindi pa ako nang pagkilala eh. Grabe, mga ganun na pangako. Umpisa na ngayon. No? Umpisa na, no? Perahan, siraan, no? Ito nung sira mo, kung talang sulit yan, hindi matibag-tibag yan. No? Hindi matitibag yun. Kaya pag paumanin nyo na. Matitibag lang, sir, yan. Ano, Oh, pinapantay para ang bubong, pagkalawangin na, pwede na. Okay, ang bubong. Pero, wala akong pinapanigan. Kaya mamaya, pag nagtanong ako, no? Mas maganda eh. Ano? Basta, ngayon na. Okay, nga. Short survey. Dalawa lang ang naglaban-laban ngayon na napakalakas. No? Pikit ang mata mo. Nagtanong ako, sino ang pipiliin mo? Sino ang napupusuan? Sa PDP, sino? Taas yung mga kamay, pikit. Pikit ang mata, taas. PDP laban, mayroon? Ha? Sa PDP, si Duterte. Oh. Sa Alyansa, Marcos. Okay nga, tibayan ng loob. Ang OFW, tibayan ng loob. Short survey lang to. Ilang kayo ngayon? Nasa 30 plus. Okay. Sino? Pabor sa PDP. Taas yung mga kamay. Huwag mo yan. Taas. Taas. Yan. Yan. Ang dami. Oh. Yan. Halos lahat. Okay. Sino? Sa Alyansa. Taas yung mga kamay. Alyansa. Huwag mahiya. Pinakamalakas ito eh. Wala pa din. BBM. Wala talaga. Hindi ko puputukin. Okay. Hindi ako politiko. No? Public servant lang. Mula noon hanggang ngayon. Ang dami, no? Ang iba nahiya kang tumaas eh. Hindi ko lang alam kung anong damdamin niyo. Baka pareho tayo. Ma'am, damdami ng bayan. No? Hoy! Ngayon, hanggang nga ito kasi, short survey, surprise, short survey sa mga OFWs po yun. No? At least, may mapapanood kayo. No? Pagdating nyo sa labas naman sa atin, tumaas ang kamay, wow, sabihin mo sa sarili mo, nandiyan pala ako. Okay, wala problema. Ang importante, mahalaga, no? At totoo kung ano nasa isipan mo. Katulad niya, dito sa parko,
Ha? Totoo, lahat ng sasabihin ko. More on realities. Yung part ko ng Sandra Lee is part ko. Yung part ko, hindi niya part. Pareho kami. Certificate ng uwang. Signatory ng Pilos Certificate. Kaya dito, sana sa part ko, may matutunan kayo. Ipagpauman ninyo. Bakit? Kaya pati yung part ko, totoong pangyayari sa loob at labas ng bansa. Na pag narinig mo, kung kanina 100% ang excitement mo, tuwing may nangyari sa'yo, sa lahat ng sinasabi ko, magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. 5 beses lang naman. Kung 5 beses ka nabawasan, 5 times 20 equals 100. Ay 100% ang excitement mo. Malamang, after ko mag-talk, ubos na ang excitement mo. No? Pero huwag kayong mag-alala. Huwag matakot. Kasi ang buhay OFW, kailangan daw, ang katangian ng isang OFW, hindi lang mabait, hindi lang masipag, no? Tiyaga, kailangan buo ang loob, matapang at palaban. Bakit? May sinabi kanina si Ma'am Sandra Lynn dito. Bakit kayo nagpidos? Upang maihanda ang sarili. Tama? Sa kakaharapin na panibagong hamon at pagsubok sa labas ng bansa. Sabi ni iba, ha? Hamon at pagsubok? Bago ko ipagpatuloy yan, magpakilala mo na ako. Lahat ba may mga ballpen? May ballpen? Kung may ballpen ka, sa'yo yun. Pero dapat, isulat mo ang pangalan ko pag nagpakilala ako. Ayaw ko na paglabas mo dito, nakalabas na lang din ako, hindi mo pa rin ako kilala. Ha? Kasi kung kanina, nag-picture-picture ka dyan, no? Ito hindi picture-picture, sulat mo talaga, no? Anong purpose ng number na pinicturean nyo? Ang purpose? Just in case of emergency, tama? Ang tanong, sigurado ba kayo na pagtawagan nyo yung number yun, may sasagot sa inyo? Hindi na uso yan ngayon. No? Na may sasagot. Marinig mo na lang. Ha? Computer na ang sasagot sa'yo. The number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try a call later. Tama? Ganon ang nangyari ngayon. Kaya ito ang pangalan ko. Mas maganda, makuha yung pangalan ko. Pag may katanungan kayo, may mapagtanungan kayo. Ito ang pangalan ko. Tulad nyo ha. Kasi hindi pa nagpagkailan ako, hindi pa rin may sulat ang hindi isang litra man lang ang pangalan ko. Hindi mo lang may sulat-sulat. Okay, ito na. By the way, Mrs. Sandra Rosa, nag-umpisa dito na may Pamilyas Friday. Nandito rin po kami, ang iba nagtatanong Mrs. Sam, dito nandito kami dahil sa lapo ng mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong Mrs. Sam, ano na ba ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya. Inyong mo na lang ang buong detalye sa aking pagbabalik. Naisulat hindi. Kopyahan na lang. Kopyahan lang. Sabi ng isa dyan nakita ko. Mabilis talaga ako kasi magsalita. Ma'am, pasensya ka na, mabilis talaga ako magsalita. Ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sagot na ma'am, mabilisan o matagalan? Matagalan. Matagalan po. Tama. Kasi pag matagalan, talagang fail na fail mo. Tama? Yung atin na pag-usapan ngayon dito sa Pilos. Dahil fail na fail mo, paglabas mo dito, mayroon kang natutunan. May sinabi ako masama? Wala. Wala. May natutunan ka, dahil may natutunan ka, may apply mo yan pagdating ng iyong pangailangan. May masama doon wala. Iba kasi may pag-isip ng masama. Okay! Matagalan. Pero, bilis-bilisan ko. Dati talaga, matagal ako. 2 hours. Nung wala pang pandemic, umabot 1.5 hour ang slot ko hanggang 2 hours. Pero ngayon, kahit anong gawin mo, kasi tapos ng pandemic na yun, ha? Maganda kasi ang sahod doon. Ngayon, wala nang sahod. 30 to 40 minutes na lang ako. Sabi ng iba dyan, ay salamat. Makauwi na tayo maaga. Okay, alas 3 makauwi din naman talaga kayo. Kasi tapos ng video, di ba? Kasi dati, akong nauna sa video. Kaya sabi ng video, makapwede naman sila mauna. Sabi ko, okay, nauna ako. Okay, so ako pinakalas. Babalik na lang si Ma'am Sandra, konti na lang yun sa department tips. No? Either siya or ako pa rin. Ako ang pakawakin niya sa department tips. Kung ako, mas larong mabilis pa rin. Okay? Salamat kayo. Okay, pangalan ko Sam. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Nung pumunta ko ng Manila, kasi lagi ko na, nung buhay pang mother ko, Samuel! Samuel! Sabi ko, masakit sa tainga. Sabi ko, makapunta lang ako ng Manila, baguhin ko pangalan ko. No? O pagpunta ko ng Manila, since 1992 ako, marating dito, 1992. Yan, binago ko na. Nickname lang yun, Sam. At least, medyo maganda pakinggan. Maganda na pakinggan. Bakit? Kunting level up kasi. Kunting level up naman. Kaya Sam na. Yan ma'am, pangalan ko Sam. Okay, Karabahusa. Okay? Mr. Sam, bakit kayo nandito? Dahil nandito rin kayo. No? Anong purpose mo? May mahalagang bagay, ako na ipaalam sa inyo. Ano yung mahalagang bagay? Yung isang batas na dapat mong malaman na hindi mo pa alam. No? Hindi mo pa alam. May mga ex-abroad ba dito? Ex-abroad. Sino yung ex-abroad? Taas yung mga kamay. Thank you. 5. Sino ang mga first timer? Taas yung mga kamay.
6. Okay. 5 times 6 equals 30. Yung hindi tumaas ng kamay, no? 7. No? 7 kasi 5, 6, 7. Ang tawag is 7. No? Parang jokes to. Pero ito to. Concentrate ka lang. Huwag kang magala. Huwag kang mainip. Concentrate ka sa akin. Huwag sa cellphone. Huwag sa katabi. Huwag sa labas ang focus ng mind mo. Dapat sa akin. Bakit? Alam ko kung saan ka nakakonsentrate. Pag tinitigan kita sa mata, alam ko na kung ano nasa isipan mo. Bakit? Mga nurse, may doctors, nurse, meron nurses, meron. Ma'am, di ba? Engineer, meron. Yan, mga engineer, mga nurse. No, di ba, nung mag-aaral tayo, may subject na general psychology. Tama? Sir, what is general psychology? Psychology. Psychology is a study of mind and human behavior. May teacher? Sinong teacher? Kayo, ma'am? Wow! Ma'am, tatanungin ko kayo. Your profession is teacher. Tama? Your course is education. Tama? What is education? Education is success. Education is the key to success. Is that you? Success. Talaga? Sigurado kayo, ha? Ito, ma'am. Simpleng sagot lang. Education is a continuous process of learning. Tama? What is teacher? For the first time lang kahapon, isa lang nakasagot sa katanungan ko. Ma'am, nag-resign kayo? Sobra? Wala pa. Dito sa Pilipinas, wala pa. Siya bagong isa sa bansa. May kontrata ba? Yung teacher? Meron po kaso nakikirangking pa lang po kasi. Okay. Fresh graduate? No. How many years ka? 7 years. Ha? 7 years. 7 years. Sinayang mo, ma'am. Mag-upload ka na lang. Okay. What is teacher? Teacher is a noble profession of the universe. Kung ako sa inyo, hindi ako nag-resign. Hindi niyo alam, ito lahat na nandito dumadaan yan sa teacher. Kaya noble profession of the universe. Ma'am, thank you. Alam ko, naiya lang kayo pero tahimik lang kayo. Matatalino kayo. Okay! Ngayon, ganito. Ha? May inantok wala? Wala? Okay. Ang sunod ko na katanungan. Tawag yan, ma'am. Hindi na kayo magtrabaho sa Pilipinas kasi maliit ang sahod, tama? Iba pag sa labas talaga ng bansa, tama? Kaya, pag doon ka nagtatrabaho, pati mga nurses, mga doctors, tawag sa inyo, tawag niyan. Pag nagtrabaho ka sa labas ng bansa, brain drain. Yung knowledge mo, hindi mo ginamit sa Pilipinas. Bakit? Ay maliit ang sahod dito. Bakit ibuhos mong galing mo dito? Ay maliit ang sahod. Ay doon sa labas ng bansa, at least, no? Talagang sulit, tama? Kaya kayo nag-abroad. Okay. Sino mga mga ex-abroad? Ex-abroad, magtatanong ako sa inyo. Dapat, sulit. Malakas ang sagot niyo sa akin. Iparinig sa mga first-timer dyan, yung kasagutan niyo. Yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Yung hindi lang nangyari sa'yo, naging na-observe mo, pati sa mga OFW sa labas ng bansa, no? Itatanong ko lang, masarap lang ang buhay OFW, hindi. Ang sagot niyo sa akin, ex-abroad, masarap lang, hindi. Huwag niyong nagdagan, okay? Isigaw niya ng malakas, ex-abroad. Masarap buhay OFW o hindi? First timer. Narinig nyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Hindi. Kaya kung bakit kayo nagtaka, kung kunti na lang ang kamay na tumaas kanila ng mga ex-abroad, 5 na lang. Hindi ka man-isip. Bakit kayo? Kung kunti na lang ang ex-abroad. Pangalawa, nung pinataas at tinanong ko, kung masarap buhay o OFW hindi, ang sagot ng mga ex-abroad, hindi. Wala bang namumuo ng mga katanungan sa inyong mga isipan, first timer? Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang totoo. Kasi ang part ko is more on realities na walang ibang makapagsabi sa inyo kung hindi ako ngayon. Kaya pasalamat kayo sa inyong mga agencies. Dito kayo pinadala. Kasi bakit? Protektado kayo. Alaga kayo ng inyong agency. Bakit? Kung ang agency mo walang pakialam, hindi may papilos dito. At lalong-lalo na, pag may nakita sila, may nagsasalita doon sa loob, sa harapan, batas na kailangan malaman ng OFW. No? At pag kumayaw yun, ibig sabihin, wala siyang pakialam sa OFW. Kaya pasalamat kayo sa inyong agency, nandito kayo, ang purpose, mapangalagaan kayo, hanggang sa inyong pag-uwi, no? Na may dalang pira sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya ako nandito just in case of emergency. Mr. Sam, bakit sinabi ng mga ex-abroad hindi? Masarap. Magtatanong lang. Lahat ba ay sure na makaalis na? Sure na makaalis na? Taas yung mga kamay. Taas. Isa lang ang sure, dalawa. Ganon talaga sa buhay OFW. At least, honest kayo, no? No? Ngayon, ano ba talaga Mr. Sam yung part mo?
Ang Part 2 is about welfare assistance just in case of emergency. Nasa isang batas lang na pag-usapan natin ngayon, malaking bagay para sa'yo. May matutunan ka. Maihanda mo yung sarili mo. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Iba ang batas dito sa Pilipinas. Iba ang batas doon. Ulitin ko. Iba ang batas sa Pilipinas. At iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Tama, ma'am? Kaya dapat ihanda nyo. Dapat pag pinasok mo buhay OFW, alamin mo ang pinasok mo. No? Alamin mo kung safe ka ba. Okay? Ito na. Mr. Sam, bakit hindi masarap? Umpisa na natin. Dapat pahabain ko pa eh. Marami pang dapat sabihin. Pero tumatak pa oras. Magtatanong ka. Lahat 100%. Kanina. Sa explanation yung Sandra rin. Sana hindi mabawasan. Okay? Umpisahan ko na. Sabihin sa inyo. At una magtanong ako. Sino nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na. Okay. 15. Sino? Ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Kung 15 di tumaas ng kamay, mas marami ang hindi tumaas ng kamay. No? Silang 16, 15 plus 16 equals 38, 31. Oh, 31. Yung hindi tumaas talaga ng kamay, ang 17 yun. 31 plus 17. Ilan? Ha? 40? Ano? 56? 40? 48. So, ganun pa rin ang result. 40. Okay. Ngayon, Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi. Guys, ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Nasa batas po yan. No? Sabi ng iba, ha? Batas? Bakit kami hindi pa pinag-sign ng kontrata, nagpidos na ngayon? Nasa batas kasi yun, dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Kung hindi ka nakapag-sign, may ibig sabihin, bawasan ng 20% ang excitement mo, ang natira is 80%. Guys, hindi to biro-biro. Lahat ng sinasabi ko dito, tumatawa kayo, nagtatawanan tayo, parang biro, pero ay totoo. Ma'am, narinig ko ba? Parang biro lamang. Meron bang ano dyan, mga performer? Performer, wala? Sabi to. Ma'am, sample. Ha? Hindi, ang performer, dapat magaling. Hindi natatakot pag pinakanta, no? Kumakanta ka, ma'am? Tell me when will you? Kakabahan ka, ma'am. Tapatan ko yung kanta ko. Okay! Sabihin mo sa akin kung kailan maging akin. Tell me when will you be mine? Ha? Sabi ko sa'yo. Okay! Ngayon, kung nangyari sa'yo, 20% ang mababawas sa excitement mo, ang natira is 80%. At ayon sa batas, dapat, after mo magpidos, sisiguraduhin makalis na. Kasi ang isang OFW, mula nag-apply at tabisan, dapat 60 to 90 days prior, dapat i-deploy na. Wala na siya sa Pilipinas, no? Sa labas ng bansa dapat ngayon, at dapat wala na siya ngayon sa kanyang inuupuan dyan. Sabi niyo ba dyan? Oo nga, bakit tayo dito? Problema hindi. Yung sinasabi ko parang biro eh. So, kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko sa'yo, ang natira sa excitement mo ay 60%. At dapat, bakit kailangan talaga makaalis ang isang OFW sa tamang panahon? Kasi, hindi na siya nakapagpidos, hindi na siya nakapag-sign ng kontrata, ang iba niya nakapagbayad ng placement fee, tama? Pag nagbayad ng placement fee, kung ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, 1 month salary? Bakit sa amin? Sobrang laki. Malaki talagang sa inyo. No? Yan na binigay na pera. So another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. No? Dahil another 20% ang nabawas, ang natira is 40%. At pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant? Wala sa nabanggit ko na lugar. Sumigaw ang isa dito kapon, sir. Saan ka, sir? Saan niya, sir? Gcash. Sabi ko, mauulit naman itong nagreklamo sa akin. 12 teachers, no? Gcash, 280,000 bawat isa. Ang problema, nakarating sa akin, no? At large ng suspect, no? Hindi na alam kung saan yung whereabouts niya. Ang hirap na hanapin. Kasi nga at large, eh, no? So, wala. Wala na. Hindi katulad dati, bago nagreklamo sa akin, dapat nandyan pa ang tao. Kasi bakit? Kahit sinong padrino yan, no? Kahit gaano kalaki ang katawan niyan, niliit yan. Niliit talaga ako. Ganun ako eh. Naglalaway ako pag may nakita ako. Pag naituro lang ng 3, sabi ko, wow, mabubulok naman to, lifetime imprisonment naman to. Ganun ang trabaho ko eh, no? Yan. Kaya dapat, wala sa nabanggit ko na lugar pa nagbayad ng placement fee, dapat sa loob ng agency. Ha?
Kaya kung nangyari sa'yo, nagbayad ka doon sa loob ng kung saan lugar, hindi sa agency, another 20%, no? Ang mababawa sa'yo, doon sa 40% na excitement mo, ang natira is 20%. Tandaan nyo ha? Tandaan nyo. Araw-araw ko yan sinasabi. No? Yung mga ganung bagay, araw-araw ko yan sinasabi. Na pag narinig ng mga OFWs, yung ganung pangyayari, no? Na ganung pangyayari, yan, lumalabas na lang. Na hindi nagpapaalam. Tatawag na yun. Bakit ginawa dito sa amin? No? Tinuha yung pira namin. No? Araw-araw yan. Ingat. Ingat. Kunyari lang si CR. Pero tatawag sa cellphone. Ingat ha! Yan. Kaya dapat sa loob ng agency. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. 20%. 20% na lang ang tira. No? Nakakatawa, no? Nakakatawa, nakakaba-kaba. No? At dapat pag nagbayad, ay mayroong kukulang ano? Resibo. Sabi ni iba dyan, resibo. Bakit kami wala? Ayan, hirap. Pag nangyari sa'yo, ubos na ang excitement mo. Mr. Sam, ano pala ang nangyari sa amin kung nangyari sa amin? Meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Hindi madali ang nagiging problema mo. Kanina may katatawag na sa akin, sir. Tulungan mo ako, sir. Pinirmahan ko ito. Pagkatapos, nawala daw. Lipat lang ako. Kasi wala na. No? May nakapasok na sa trabaho na to. Sir, $2,000 ang sahod ko. Ngayon, ang sabi pa sa kanya, alis ka hindi. Kasi kung hindi ka alis, problema ka. Ilipat sa ibang company. Makaalis pa rin. Pero ang pinirmahan na $2,000, 1,2 na lang. O di, labag pa rin sa batas. No? Ingat ha. Kaya nanggigigil ako. Sabi ko punta ka sa Lunes. Taga saan ka? Nueva Ecija. Guys, ingat. Violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko. Kaya kung bakit kayo magtaka, yung cellphone ko, panay ikot yan. Kasi bakit? Habang umiikot yan, at pag may tapatan dyan, biglang nag-blink ang kamera ko. Ibig sabihin yung hinahanap ko sa labas. Dito lang pala sa loob. No? Pero parang wala naman. Wala naman. Wala. Okay. Nangyari man sa'yo, i-inform yung agency, sabihin ko ng totoo ha. Yan ang advice ko. Simpleng instruction ko lang yan eh. I-inform mo agency mo. Kasi bakit? Kailangan may inform. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency. Na kung saan, ang pakay lang, makakulimbat ang maraming pira sa mga OFWs. Wala kang tigil. Lalo na ngayon. Tuloy-tuloy na talaga. No? Gusto maging instant millionaire. Gusto niya ngayon. Nagbabalikan na lahat. No? Kaya hindi mo alam. Nandito ka sa Pidos ngayon, may naghintay para sa'yo sa baba. Bilisan mo dyan kasi gutom ka na eh, di ba? Kakain tayo. Pagkainin ka, hindi mo lang pinapakain sa'yo, pira mo yun.